Hindi worker ang magbabayad, yung employer. Ngayon, compare it to other labor sending countries. Indonesia, 390 Hong Kong dollars. Tayo, including the increase, 320. Mas cheap pa nga tayo. Gusto ko pa nga taasan eh. Hindi ako masusunod. Ayaw ko nang isipin nila Pilipino, cheap tayo. Di ba? Kung ayaw nila sa atin, doon na sila kumuha sa ibang labor sending countries. Gusto rin ni Conjin yan. Magkasundo kami dyan. Lahat ng pinanggalingan ko, actually, ayaw ko ng domestic workers. Nung dumating ako sa Taiwan, I was there for 8 years. Dumating ako, 27,000 yung domestic workers. Katiting lang, kumpara dito, 27,000. Nung umalis ako, 23,000. Ang pinopromote namin, skilled workers. Yung mga semiconductors. Yung mga highly technical and skilled workers. Yun ang pinaparami natin. At yan din ang susubukan natin dito sa Taiwan. Hong Kong. Hong Kong ka lang. Kaya susubukan natin. Nakita ko kanina dito sa statistics, wala pa 1,000. Anong tawag mo? GAP? 900 plus lang. Di ba 900 plus lang? Kumpara mo sa Taiwan. Pareho naman itong China. Di ba sinasabi ng China, kanila lahat to. Kumpara mo sa Taiwan, ang skilled workers doon, 130,000 plus. Ang katulong, caregiver o caretaker, 20,000 lang, 23,000. Ang Indonesia, 210,000 ang katulong nila sa Taiwan. Sa atin, 23,000. Kita mo? Ang Vietnam, 150,000. Pangatlo lang tayo sa domestic. Pero, number 1 tayo sa skilled workers. Yun ang pagsikapan natin. Kaya nga, si Well-Off, binubugbog ko palagi yan. Mag-upskilling ka, turuan mo sila ng mga bagong skills para lumipat naman sila ng ibang category. Yun ang sinisikap natin para mabawas-bawasan. Hindi magandang figures yun, palaki ng palaki. Dumating ako, 202 ata yun. 202 ngayon, 205 na. Isang buwan lang. 205 na. Tapos magagalit na naman sa akin yung mga agency. Kasi ititigil ko yung accreditation. 700 recruitment agencies recruiting domestic workers from the Philippines. Kadami! Di ba? Sa Taiwan, less than 300 lang. Sa bagay, kunti lang naman. Dito, grabe. Diba? Tulungan nyo kami dyan. Marami naman sa inyo dito, mga professional karamihan. I'm not discriminating the work. Maganda yan. Marangal na trabaho yan, yung sa bahay. Pero kung may paraan naman na umasenso yung kabayan natin, magiging siya sa salon o sa beauty parlor, magtayo siya ng business, di ba? Mga gano'n. Massage, huwag kayong magmamassage sa labas, mahuli na naman kayo. Walo yung nahuli. Ha? Walo yung nahuli. Massage. So yun ang sisikapin natin. Sa tulong ninyo, siguro pagka kami ay umuwi na ni Conjen, sana naman yung ating katulong na 100 na lang. Okay. Pero yung ating skill, napupunta doon. Diba? Yun ang pararamihin natin. We are not actually happy na dumadami ng katulong natin. Tingnan nyo sa Middle East, Bangladesh. May nakita ba kayong katulong? Napakahirap na bansa. Walang Bangladesh doon na katulong. Pakistan, meron ba? Wala. Indonesia, na-pull out na. Nang nasa Kuwait ako, naunahan ako, na-pull out sila. Wala na rin katulong. Diba? So, yun lang. Sikapin natin yan. Now, we go to sa sa assistance to nationals. Ang assistance to nationals natin or yung assistance to workers, yung mga OFWs, pinapaigting din natin. No? Meron tayong at present 4 na law firms catering to all cases involved in ating mga kababayan. Wala tayong distinction sa kaso, mga kababayan. Whether the worker is right or wrong, at fault
or otherwise, tutulungan natin yun. Ha? Ituro, ilapit nyo sa amin. Ayoko kasi yung nakakulong na saka ilalapit. O nasa korte na ilalapit. We are losing much time. Dapat natulungan natin doon pa lang sa inception ng kaso niya. Malaki ang chances na mananalo siya. Kung hindi man siya mananalo, maprotektahan natin yung kanyang karapatan. Kahit na guilty ka or you appear to be ano na ngayon yun sa prosecution, ano na certainty of guilt na. Hindi na probable cause ngayon sa atin. Kailangan pag sinampa ng fiscal, prosecutor, certainty of guilt. Pero kung natulungan mo, sa simula pa lang, malaki ang may tutulong natin. Tutulungan natin yan, pati yung piyansa. Wala tayong ano dyan. Maraming perang gobyerno pagdating sa inyo. Ha? Subukan nyo kami. Basta ilapit nyo lang sa amin kung ano man ang problema nila. Pero ayoko yung nangyayari. Ikot na ako ng ilang kulungan. Yung isang kulungan, term nakakulong, ML ang kaso. ML, alam niyo ML? Out of 39, 33, isang kulungan pa lang. Ano ba yan? Diba, sabihan natin, huwag silang pumatol sa mga ganyan. Bigay 300, 500, 1,200 na raw ngayon eh. Diba? Money laundering. Ang problema dito, yung work-related cases, mga 10% lang. Kaya, konti lang ang trabaho ni Well-O, yung mga contract-related. Karamihan, hindi contract-related, ML, scams, yung mga outside of work, no? Yung mga kaso kung ano-ano dyan, pati yung mga kung ano-anong scams na yan. Yun ang marami dito. Wala naman dito yung non-payment, underpayment, or termination, kunti lang, very minimal. Diba? Pero puro scams, ang dami. Tsaka yung away-away, pati mag-boyfriend, nagpapatayan, ano ba yan? Pinatay yung kanyang girlfriend. Yung isang kausap ko sa kulungan, selos. Patay, girlfriend niya. Sinampal niya, naumpok sa pader. Patay. Kinabukasan, patay. So tulungan nyo kami dyan. Basta may problema yung kababayan natin, i-report nyo kagad. Mas maaga, mas maganda. Kaya nga yung isang kababayan natin na hindi nag-report yung agency, sinuspend ko kagad yun. Kasi hindi naman pwedeng kabig ng pera. Money lang, pagkatapos wala na, pabayaan na yung worker natin. Hindi na, naka-accreditation pa tayo. Wala pala silang gagawin. So, yun yung ano natin sa assistance to nationals. Ha? At katuwang natin yan, si Vice Consul Soriano. Yan, vibes natin yan. Basta sabi ko sa kanya, wala tayong distinction. Pagka may nangangailangan Pinoy, tulungan natin. Saka na yan, kung dating OFW o hindi. Ako, basta masyadong lenient ako yan. Basta dating OFW ka. Sabi nga nila, an OFW is an OFW forever. Pero ayoko ng forever. OFW. Okay, doon tayo sa... yung mamaya, si Well-O naman yung mag-ano sa mga contract-related saka yung trainings. Meron tayong reintegration program ngayon. Full cycle siya. Ibig sabihin, before, during, and after employment. Tuloy-tuloy ang reintegration para pag uwi sa Pilipinas, may option yung kababayan natin. Kaya may training dito, may training doon. Yun ang ginagawa natin para talagang hindi na babalik ulit para magtrabaho overseas. Okay? So, yung iba pang services natin na sinabi na dito, yung ating community engagement, ganyan. Ngayon nga mahirap pala pag bingo, ang daming pupuntahan dito. Galing ako doon sa PLU, yung migrante. Tapos dito, sa solo parent. Tapos dito. Very, very busy tayo pala pag Sunday. Tapos ang dami pa nating kliyente sa taas. Okay, so ang ating hotline talaga yan. Pagka hindi sumagot, sabihin nyo sa akin. 24/7 siya, 7 days a week. Yung siguruhin nyo lang emergency yung sasabihin ninyo. Huwag kayong tumawag doon, sabihin nyo sila ba't ba nandyan bukas? Tatawag hating gabi, tapos tatanungin lang kung nasaan ako. Diba? Huwag nyo akong hanapin, nandito lang ako.
Basta yung hotline natin, any time of the day and night siya, available siya. So, tawag lang kayo. Meron din tayo sa konsulado. Meron naman kaming group. Ako hindi ako masyadong sumasagot, pero binabasa ko lahat yan. Tinitignan ko. At minomonitor ko yung mga napag-uusapan niya. And hopefully, napakagaling ng ating mga kasama sa konsulado, yung mga vice consul natin. Mga bata pa kasi, di ba? Kahit na may edad na, di ba? Magaling rin naman. Tsaka yung ating mga kasama sa OWA at DFW, mga service-oriented. Mga nilagay natin dito, mga service-oriented talaga. Ngayon, kung may issues tayo, enter between community or among your group, magsabi lang kayo, pag-usapan natin. Lahat naman ng problema may solusyon. Naniniwala ba kayo doon? So if we are in this together dito sa Hong Kong, sama-sama lang tayo, nakaasa kami sa inyong kooperasyon at collaboration, and if we hold on together, maging successful tayo dito. Kanta na naman yun, di ba? Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you.